Dami-dami po na mga personalidad sa Torah, napili ko po si Noah. In chapter 6, after na binigyan ng kautusan si Noah, sinabi sa chapter 6 verse 22, Noah did everything just as Abba Yahweh commanded him. And then nung dumating na po yung baha at ipinasok po ni Noah ang lahat ng mga hayop na ipinag-utos sa kanya na dadalhin. Sinabi sa chapter 7 ng Book of Genesis in verse 5, And Noah did all that Abba Yahweh commanded him. These two verses in different chapters emphasizes the obedience of Noah according to the commandment of Abba Yahweh na binigay sa kanya. Hindi po lingid sa kaalaman natin ang utos ni Abba Yahweh kay Noah is to build a huge ark, isang malaking barko. Kung babalikan po natin sa background, sa ngayon po kapag mag-build ka ng barko, matindi ang engineering design. Ang mga builders nito, mga naval architect, ay grabe ang kanilang pagsasanay para ma-build nila yung huge na barko. And may challenge tayo sa mga materials, mga supplies, manpower, at marami pang iba. Dalhin natin sa aspeto sa time ni Noah. When Noah was asked to build an ark, ang isang reason ay dahil sobra-sobra na po ang wickedness ng kasamaan ng tao. Ayon sa nakasulat sa Genesis chapter 6 verse 5, verse 11 as well. Grabe na ang kasamaan ng tao. So that is the reason, isang dahilan, bakit kailangan niya mag-build ng ark. Okay? And then, yung ark na binibuild niya, nakuha ko yung measurement dito. Nakalagay po sa size is 450 feet ang haba. Tapos yung height nito ay 75 feet. At ang lapad po nito ay 75 feet pala ang lapad. Tapos yung height nito, 45 feet. So kapag 45 feet, kapag ipalagay natin sa isang floor, 10 feet, 4 na palapag ang halos equivalent ng haba niya. At tapos yung height or length, 450 meters. Kapag i-assume natin mula dito hanggang doon sa kalsada, kung lagpas ng 450 meters, imagine nyo kung gaano kalaking arka ito. Sobrang laking arka. And then ang deck nito o yung sa floor, 3 floor level ang kanyang barko na ginagawa. So imagine niyo yung materials. Kano karaming kahoy na, ang kahoy na ginagamit dito is yung cypress wood na ipinag-utos sa kanya na gagamitin sa pag-build. Walang question. In the account of Genesis, wala pong murmuring na si Noah, kundi siya lang po ay sumunod. And then, nung binibuild niya po yung ark hanggang sa natapos po ito, may utos sa kanya. At isang challenge naman sa kautusan is yung pagpipili ng mga pair of mga iba't ibang uri ng mga hayop, maging sa mga unclean food na kailangan, unclean animals na kailanganin din na mag-multiply po sila. Kapag sa panahon na yun, hindi naman ito sa kapanahonan nila na time ni Adam na hindi pa sumuway, ang mga hayop ay tamed. Ibig sabihin, mga mababait. Tapos na yung curse na po ang mundo. So ang mga hayop, hayop talaga ang ugali. Diba? So igagather mo yun, dalawang piraso. So may challenge yun, baka makagat ka, masipa ka. And Noah simply obey. Walang reklamo. At ginawa po ni Noah ang pagsunod. And then, nung ginawa niya ang pagsunod niya yung kautusan, gaano ba katagal na umulan? 40 days. So umulan 40 days yung iba dyan. Pag 3 araw na umulan, nagrereklamo na yan kasi yung kanilang mga lampin, hindi na matutuyo. Yung mga damit, hindi na maitutuyo kasi walang sikat ng araw, ulan lang ng ulan. 40 days ang pag-ulan. Tapos nung umulan at grabe ang baha sa buong mundo, wala ng bundok na nakausli sa tubig. Lahat ay nakalubog na.
A total of 120 days bago nag-subside ang tubig. Ang 120 days, 150 days, mga kapatid, that's about 5 months. So 5 months kayo nandun sa loob ng barko. Wala naman kayo sa cruise ship na may maspa, may swimming pool, may barber shop, may theater, may disco-disco. Nandoon ka sa arka, ang kasama mo mga hayop. Naisip nyo? And 5 months kayo nakalutang doon. Kasama sa provisions na niredy ni Noah, ipagkain good for 5 months. May reklamo ba si Noah? Wala po siyang reklamo. My message is very clear, mga kapatid. Gayahin po natin si Noah. No, kung anong pinag-utos sa atin ng ating Aba Yahweh, susunod lang po tayo as Aba Yahweh commanded us. And that is the one of the very great reason why here, because we would like to obey. Happy Feast of Abi po sa ating lahat. Be blessed po sa atin. Iniksian ko kasi 4 minutes and 59 seconds ang nakonsume ko. Pero wala namang gustong sumunod sa akin. Okay? Ayan. So, happy Feast of Abi muli sa ating mga kapatid. Be blessed sa ating lahat. Shalom.